Right, morning. Meron tayong weekend ride today. Ikot lang tayo. It's a Sunday. 7:11 a.m. EDSA. Medyo gloomy yung weather ngayon, ano. Hopefully hindi tayo abutan ng ulan today. Naman topic natin ngayon ay kamusta ba ang Vespa GTS 300? On a perspective ng 3 taon na user. So, yeah, 3 years na sa akin itong Vespa, no. So, siguro context muna sa rider. So, I've been riding the Vespa since I think 2018. My first unit was an S125 na red. So, I got it as a second hand at the time, ano. Bakit ako kumuha ng Vespa? Kasi at the time, tumatakbo ako ng mga races, yung mga run races. And kapag may mga races, Samoa, BGC, Luneta, usually, no, yung 4 wheels, yung part pagdadali mo doon, medyo matraffic. Hirap ang parking. So kinuha natin siya because of the convenience. At the same time, ang ganda naman talaga ng Vespa. Gugustuhin mo naman talaga. And if you have extra money, kukuha ka rin. But it's not for everyone. Yeah, may ganun. Vespa is not for everyone. Una-una dahil medyo mahal siya. Mas mahal siya kaysa sa mga katapat niya ng mga Japanese na brands. For everyday, medyo kamahalan siya. So lumipat tayo nung Vespa GTS na 300. So it was a birthday gift nung 2021 sa akin. So kumusta naman ang gamit niya? Kumusta ba ang ownership ng Vespa? Well, sa simula pa lang nung time na yon, kakatapos lang ng pandemic, medyo nauso yung mga 2 wheels nun. Kaya nakasabay tayo doon sa out of stock ng mga yung pandemic time. 6 months tayong naghintay sa unit natin, dito sa unit na to. Naghintay rin tayo noon because namili tayo ng kulay. Gusto ko kasi talaga puti. So wala masyadong puti na nung time na yon. Napagbigyan lang tayo ng dealer. Shoutout kay Francis ng Moto Italia. So kamusta naman yung usage niya? So kumpara sa S125 noon, ang liit kasi, that's a small body. This is a big body. So malaki yung kahan niya. So medyo may kalaparan siya, may kabigatan siya. Nimble pa rin pero syempre medyo mabigat yung kabigatan niya kapag kailangan mo ng lumusot-lusot. Medyo kailangan mo ng matinding balanse at malakas-lakas na tuhod. And next natin, this is 300cc, 272cc to be exact. So dahil doon medyo may kalakasan siya sa gasolina, no? At ang liit ng kanyang tangke. So normally isang biyahe ko ng Marilake highway Malabay hanggang Yeyes is nasa mga 120 kilometers. So yung 120 kilometers na yun, ubos ang gas ko noon na 250 to 300 pesos na gas noon. So nauubos ko yun. So kailangan kong magpagas ulit noon after ng isang Marilake ride ko. So kung ikaw yung tao na nagbibilang ng kilometers per liter, hindi siguro Vespa ang para sa iyo. So again, sabi ko nga, not for everyone. So next natin yung maintenance. So yung maintenance nito pare-pareho naman, every 6 months. Yung nasa nasa manual niya, so sinusunod ko yun. Ang diferensya nito sa Vespa S125, itong GTS kasi meron siyang radiator. So kasi ito ay liquid cooled, so may extra maintenance tayo doon. Kumpara sa ibang mga Vespa, mga Sprint, yan, mga Primavera at S125, mga air cooled yung mga yan, wala silang radiator.
So other than that, pareho naman yung oil, yung filter, mga filters ganon, pareho lang din naman sa ibang Vespa. So maintenance, nagpapa-maintain kasi ako sa Moto Italia at sa Green Hills sa Casa, no? So medyo again may kamahalan ulit. Ako ikaw yung tao na medyo matipid, well, pwede mo namang gawin yung change oil, no? Kaya mo namang gawin talaga yan, wala namang ano. Yun ang isang kagandahan sa Vespa, marami kang resources sa YouTube na pwedeng panoorin kung paano kalikutin ng Vespa. And kung may talent ka naman na kumumpun mga gamit ka, at gusto mo talaga, kaya mo namang gawin. So doon makakatipid ka na kung ikaw ang gagawa. Pero ako, sa Casa tayo, sinusunod natin yung maintenance dahil well, alam naman natin yung two wheels, no, medyo delikado na siya sa daan, sa kalye. And ayaw rin natin ng mga problema. Pinagkakatiwala na natin yan doon sa mga talagang kayang gawin. Isa rin siya sa yung reliability. Hindi pa naman ako itinirik nitong Vespa. At sana naman hindi, no? Pero meron na siyang dalawang parts na napalitan na natin. Yung isa is yung oxygen sensor. Kakapalit lang natin nitong, well, medyo matagal na rin naman, nung last year pa yun, ano? At yung isang mas nauna pa na napalitan na natin ay ang speed sensor. So yung speed sensor nasira siya mga 3 linggo after ng warranty period. So medyo minalas tayo doon, ano? Hindi siya umabot sa warranty period na 3 years. Kung inabot sana tayo noon, wala tayong walang problema, palit yun. So walang yung bakit siya nasira, hindi masabi kasi electronic siya. So ang naging kaso lang nun is umilaw yung check engine light at hindi gumagana yung speedometer. So nung ginamitan nila nung tool nila, nung scanner, lumabas nga na yung speed sensor ang sira. So it's a quick fix, pinalitan lang yung part niya, and then okay na ulit. Ngayon wala nang problema. Rest, walang problema naman. So kung sa reliability, I guess dahil regular maintenance ko, hindi ako natatakot long ride or maayos. Usability niya, okay, sige, usability tayo. So ginagamit ko to kapag coding paminsan and weekend. So pag weekend kasi, like itong ride natin na to, isang mabilisang ikot lang ito, mula bahay hanggang Ortigas, 40 kilometers. Kapag ka naman weekend with the tropa, or kapag ka may oras tayo, nagmamarilaki tayo. So sa office, pag dinadala ko to, meron akong top box. So iwan ng helmet doon. Pagka parada doon, pagka naman pumapasok, ang bag natin ay nasa top box. So meron tayong windshield, no? So yung windshield natin, nandyan lang yan. More on pangontra natin yan sa sa ulan. Pagka umuulan kasi, at least yung jacket natin hindi masyadong nababasa kung umaanda. Other than that, siguro protection na lang din, pero so far sa gamit ko naman, accessory lang siya. So okay yung gamit. Pagka nasa kali ka na, gumit na ka na lang ulit para ka na ng kotse. Ang kagandahan sa Vespa, pansin ko lang, hindi naman dahil sa bias, pero pagka nakikita nila sa kalye, medyo hindi nila masyadong, ng mga 4 wheels, hindi masyadong ginigit-git. Well, kasi nasa pagmamaneho na rin yun kung balasubas ka magmaneho, babalusubasin ka rin ng mga
sasakyan eh. So I guess yung experience ko na yun is dahil maayos naman tayo sa kalye, wala naman tayong inaagrabyado sa kalye, kaya hindi rin naman tayo maingay na katulad yan. Kala mong kabilis, tunog 100, takbong 20. So ano naman yung mga cons nya? Pwede tayo sigurong maglista ng cons, no? Basta ba yung presyo nya? Ang presyo nya may kamahalan. This is 360 I think at the time na kinuha ko siya. So yung mga cons, sige, punta tayo sa cons. Medyo may kamahalan siya. Sa presyong 360, most likely makakabili ka na ng isang ano nun eh, isang big bike nun, no? So parts, so yan ang parts, hindi siya as accessible as the usual Japanese brands natin ng mga scooters. Ready na to pay premium para sa parts ng Vespa natin. So ano pa isang cons natin? Well, for me, no, siguro kasi dahil hindi ko naman to talaga daily driven, and to properly maintain na lang din, hindi ko naman masasabing cons. Well, eto, once a week ride mo siya, hindi enough yung ano, hindi enough yung start mo lang yung makina. So ano, bibili ka ba? Bibili ka ba ng Vespa? Ang Vespa ba ay para sa'yo? Siguro sana nagustuhan nyo yung vlog natin today, and like and subscribe na rin tayo, and then let me know ano ba yung gusto nyong malaman sa Vespa. May mga tanong kayo, i-chat lang natin sa comments, and then babalikan ko kayo. So maraming salamat and ride safe po.